pagsubok or test experiment kung totoong mahal ka ba ng lalaki. Yon. So ito mga utol, bilang isang lalaki na rin, ito, isisiwalat ko sa inyo, yes, kung totoong nagmamahal or minamahal ka ba ng lalaki or hindi. Kasi karamihan din sa mga kalalakihan ay marunong magtago. Na yung pinakamotibo sa'yo is gagamitin ka lang, titikman ka lang, or pipirahan ka lang. So dito natin malalaman kung totoong minamahal ka ba ng partner mong lalaki sa ngayon, lalong-lalo na kapag nahihirapan ka sa kanya. So ito, huwag na nating papatagalin pa. Una sa lahat is, huwag manguna ng I miss you. Ito, dito mo rin matetest yung isang lalaki kung totoong minamahal ka niya or kung totoong namimiss ka niya. Kasi kung minsan, dahil sa mga kababaihan na pinapangunahan nila yung mga lalaki ng I miss you, I love you, is dito kayo mas lalong nabubulagan. Na once na hindi pala kayo mangunguna or kung hindi kayo mag-e-initiate, ay hindi rin pala mag-e-initiate yung partner mo na lalaki. Na kung tipong, kung inuunahan mo siya ng I miss you, ay sinasakyan ka lang din pala ng I miss you too. Na kunwari is namimiss ka rin niya. Kasi yung isang lalaki, na once na namimiss ka talaga ng isang lalaki ay mangunguna din po ito na magsabi sa iyo ng namimiss na kita. Yes, so yun po yun. And then ito, yung pangalawa natin is huwag manguna ng I love you. Yes, like I said na rin, pareho lang ito sa I miss you and then sa I love you. Na once na kung hindi ka pala mangunguna magsabi sa kanya ng I love you is hindi rin pala siya magsasabi ng I love you. Yes, kailangan mo siyang i-test utol. That's why hanggat maaari is huwag mo siyang pangunahan sa salitang I miss you and I love you. Dito mo masusubukan kung magsasabi rin ba talaga siya sa'yo. Okay? So yon. And then ito yung pangatlo natin is hiramin ang cellphone. Yes, isa rin itong test na dito mo malalaman kung totoo yung partner mo na lalaki sa'yo. Biruin mo utol ha, partner mo na yan, jowa mo na yan. Na pwede kayong maghiraman ng cellphone, pwede kayong maghiraman ng mga gamit. Pero kung hindi niya ito mapapahiram sa'yo, lalong-lalo na sa cellphone, nako po. Ito po ay kung minsan is merong iniingatan or meron pang tinatago sa'yo. So okay lang ba sa'yo na magkaroon ng jowa na may tinatago sa'yo? Hindi pa siya buong buo, hindi pa siya ganun ka-open sa'yo. Pero kapag hindi niya mapapahiram sa'yo yung cellphone niya, nako po. Alam mo na yung dapat mong gagawin. So yon. And then ito yung pang-apat natin is mag no contact rule. Yes. Dito mo rin malalaman kung totoong minamahal ka ng lalaki sa pamamagitan ng NCR or no contact rule. Kapag nagkaroon kayo ng tampuhan, kapag may nakita ka sa kanya na kasalanan or pagkakamali, and then nag no contact ka sa kanya, hindi mo siya kinipo, hindi mo siya pinansin, hindi mo siya ni-reach out ng ilang araw. Kapag hindi ka sinusuyo ng lalaki or parang baliwala lang sa kanya, nako, isa na po itong sinyalis na hindi ka totoong minamahal ng lalaking yan. Kasi yung lalaking manggagamit is baliwala sa kanya kung ano man yung actions na gagawin mo. Kahit hindi mo siya kikibuin, kahit hindi mo siya hahabulin, is wala siyang pakialam sa'yo. Pero kapag minamahal ka talaga ng totoo ng isang lalaki ay susuyuin ka niyan kasi siya mismo ay may takot na mawala ka. Okay, so yun ha. And then ito, yung pang-anim natin or yung pang-lima pala is huwag magpalabas ng pera. Yes. Isa rin itong test experiment na kung hindi ka magpapalabas ng pera is kung mag-e-stay din ba yung partner mo na lalaki. Lalong-lalo na sa mga OFWs natin dyan ha. By the way, shoutout pala sa inyo dyan. So, once na kung hindi ka magpapalabas ng pera, yes, mag-e-stay ba yung partner mo na lalaki? Or yung tipong parang natitrigger ka or napipilitan ka na kailangan mong magpalabas ng pera para lang tumagal yung relationship ninyo. Nako, ito mga utol ha, hindi rin talaga tatagal yung relationship ninyo once na may money involved. Kasi umiikot lang or napagpapatuloy lang yung relationship ninyo dahil lang sa pera. Puro ka na pagpapalabas ng pera, yes, puro ka papahiram sa kanya, papautang, para lang magstay siya. So saan yung totoong pagmamahal dyan? Kasi sa love utol, yes, kailangan kaming mga lalaki yung nagli-lead, yung nagiging provider. That's why ipinanganak kami sa mundong ito na malalakas, malalaki yung katawan.
dahil po yan na kami yung gagawa ng paraan para magkaroon ng pera at saka maiprovide sa aming pamilya. Yes, so ganun po yung nature natin. So kung nagpapalabas ka ng pera, or let's say kung hindi ka man magpapalabas na ng pera, na sinubukan mo siya and then bigla kang iniwan, bigla kang hindi pinansin, nako, isa lang po yung ibig sabihin niyan, hindi ka totoong minamahal niyan. So yun. And then ito, yung pang-anim natin is huwag magpa-chokchak. Yes, alam niyo na siguro yung ibig kong sabihin. Huwag magpagalaw. Ito kung may pag-aalinlangan ka sa partner mo, huwag ka munang magpagalaw. Kasi kung minsan yung mga lalaki is nang jujowa or jujuwain lang yung isang babae para magamit or para magalaw. Pero ganun pa man is wala siyang pag-alala sa'yo, wala siyang malasakit, wala siyang respeto or pagmamahal din talaga sa'yo. Yung sa kanya lang is makuha ka lang yung katawan mo. So talagang magagamit ka lang dito, utol, na mag-aaksaya ka lang ng pera at saka panahon mo. Lalong-lalo na yung katawan mo. Lalong-lalo na talaga yung tosino mo dyan. Yes, malalaspag yan hanggang sa mapagsawaan ka. And then iiwan ka lang din kasi walang pagmamahal eh. So that's why, kung gusto mo talagang malaman kung totoong minamahal ka ng lalaki, subukan mo muna na huwag magpagamit, huwag magpagalaw. Kasi meron naman tayong tinatawag na platonic na relationship na walang galawan until na maikasal, which is may respeto sa bawat isa. Pero ganun pa man, hindi naman na kahit sabihin natin na Kuya Kiko, hindi na uso yan na bago lang ako magpagalaw isang after naming maikasal. Yes, pwede naman na let's say kung gusto mo talaga siyang ma-test muna na pwede ka rin magpagalaw sa kanya before marriage is try mo siyang i-test muna. Wag yung pabigla-bigla, no, which is kakabago pa lang or bago pa lang or early stage pa lang ng relationship ninyo is magpapagalaw ka na. Okay? So wag muna. Dito mo malalaman kung mag-stay ba siya or kung magsasawa ba siya agad or kung bigla ka nalang iiwan. So yun. And then ito, yung panghuli natin is magpakilala sa family niya. Yes. Dito mo rin i-test yung isang lalaki kung totoong minamahal ka niya. Subukan mong kausapin mo siya na, babe, pwede mo ba akong maipakilala na sa family mo? Na let's say umabot na kayo ng isang taon na until now, hindi ka pa rin na ipakilala sa kanyang pamilya. Kahit sa magulang niya man lang, or kahit sa kapatid niya man lang, or kahit hindi ka man lang maidala sa bahay nila. Yes, utol. Kasi yung 1 year is masyado niyang matagal para maipakilala ka sa kanyang family, para ma-introduce ka. Yes, kung totoong minamahal ka kasi ng lalaki, ay siya mismo ay magkakaroon ng pag-alala na para ikaw mismo ay hindi ka rin magdadalawang isip sa kanya, na ipakilala ka talaga sa kanyang pamilya. So ganun po yun. Pero kung never at saka hindi ka niya maipapakilala at saka marami pa siyang rason or dahilan, nako, isa rin po yung sinyalis na kailangan mo nang tumakbo. Run. Okay, so yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat po. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko nang yakapin kat nawakan, tapos na ang lahat. Ito na ang paalam, huwag ka nang mangamba, hindi na babalik pa.